Ito po yung totoong lunas natin para sa diabetes, sa high blood, sa cholesterol, at marami pang sakit. Diba? Alam natin, ako po bilang internist, cardiologist, halos lahat ng mga tableta, medisina, inaral ko. Pero kung talagang a-analyze mo, makikita mo, mas effective pala yung mga lifestyle change. Itong pagbabago sa ugali, sa bisyo, sa pagkain natin, magiging mas effective pa siya kaysa sa gamot. Papakita natin yung mga pag-aaral. Okay, so ito. Okay ang pagkain, home remedy, okay din yung gamot. Anong gagawin natin? Ano mas effective? Siyempre, para sa akin, mas gusto ko, uunahin natin yung lifestyle remedy. Pag hindi nakuha ng lifestyle change, tsaka tayo iinom ng gamot. Ito, data to sa Amerika, pero sa kanila, ang daming umiinom ng gamot, 70%. Sa Pilipinas, dapat ganyan din karami. Kaya lang, walang pambili ng gamot, kaya konti lang nakakainom. Sa kanila, problema, overweight. Pero tayo, problema natin, daming may sakit. Ang may high blood, kahit sa atin, mga 25 to 30%. Kaya karami may high blood. Taas ang cholesterol, marami rin, mga 10%. Diabetes, mga 10% this. Yung mga matataas ang cholesterol, ang taas din, no? Mga 30%. Actually, sa atin, mga 10%. Nakita natin, ang pagbabago ng lifestyle, kung gusto nyo talagang mabisa na, Dok, gusto ko talaga gumaling, ayoko na uminom ng gamot. Gusto ko, samang-sawa na ako sa gamot ko sa diabetes, sa high blood, sa cholesterol, paulit-ulit. Kung gusto nyo talaga, pipilitin nyo babaguhin. Ang vegetarian diet, proven na yan. Talagang walang karne. Vegetable lang, nakakababa ng blood pressure. About half, sobrang taas. Mas malakas pa nga siya kaysa sa gamot. Tsaka mas mura siya. Although mahal nga ang gulay, pero wala tayong magawa Ang pagkain, sigurado ka, walang side effect Ang gamot, minsan okay, minsan may side effect. Marami ding sakit na papagaling ng pagkain lang. Palagay natin mga celiac disease, gluten-free, pampapayat, mayroong mga low-carb diet ngayon. Yung mga arthritis, may tulong ang mga anti-inflammatory diet, Mediterranean diet. Ito, mga olives, prutas, mani, very healthy din po siya. Okay? Ang explanation lang natin, alam ko kasi minsan bilang doktor, ang turo sa amin, syempre mataas ang cholesterol, bigyan ng statin, mataas ang blood pressure, bigyan ng gamot agad, mataas ang diabetes, bigyan ng metformin, glycoside. Tama naman po yun. Wala namang kaso yun. Ang malinaw lang, kung sobrang taas ang blood pressure mo, palagay natin, 160 over 110. Siyempre, kailangan ng gamot. Mabilisan, bababa. Yan. Kung ang blood sugar nyo sobrang taas, 200, 300, 400, kailangan mo talaga ng gamot. Baka insulin pa nga Pag cholesterol mo sobrang taas, 300, sobrang lampas Diba? Dapat 200 lang, mabot ka ng 300. Yun, pwede mo na bigyan ng initial na gamot para bumaba muna. Pero, ayon sa mga doktor, ayon sa pag-aaral, kung gusto nyo talaga yung pangmatagalang gamutan na pwede mo gawing habang buhay, na mas effective pa, itong mga lifestyle change. Iisa-isahin natin Actually, ang dami na nagsasabi, Doc Lisa, yung American Heart Association, National Heart Lung Blood Institute, alam naman natin to. Ang number 1 therapy talaga, lifestyle change Nakasulat naman yan sa mga guidelines nila. Ang American Diabetes Association, itong JNC, Joint National Committee ng High Blood, ang number 1 treatment is lifestyle change, yung pa rin. Ang American Cancer Society, number 1 advice nila? Yung pa rin. Baguhin yung pagkain, damihan yung gulay, prutas, beans, lentils, whole grain, mani, seeds, karne na lean meat, fish, eggs, low-fat dairy, regular physical exercise, at magpapapayat. Marami ring pag-aaral na talagang scientific to, mga evidence-based, yung Mediterranean diet, nakakabawas ng heart attack as much as 70%. At ito yung sikat na pag-aaral to sa high blood, luma na to, pero nakita nila itong dietary approach to stop hypertension, diet lang, bagsak yung blood pressure ng 10 points. Okay? So, bawasan yung taba ng kinakain, damihan ng prutas at gulay, mga 2 tasang prutas, 2 tasang gulay araw-araw, whole grains, low fat, isda, mani, magandang source ng protein, nakakatulong talaga. So ngayon ang issue, kailan kayo maggagamot, kailan kayo magla-lifestyle.
Para sa akin, lahat kailangan mag-lifestyle change. Kasi ito ang libre. Ito libre, ito ang tama, tsaka ito pinaka-effective. Ayon sa pag-aaral, itong lifestyle change, sasabihin ko, 1 to 6 to eh. Pag sinunod mo itong 1 to 6, 80% ang paggaling mo. 80%. Grabe, 80%. Wala pang tableta na kaya magbigay ng 80% na paggaling. Wala, hindi kaya. Tsaka to walang side effect. Diba? Napakaganda. Kaya ito nga tinuturo natin. Pero ang difference lang, yung tableta, mabilis ang gamutan. Pwede kayo uminom ng gamot, tuloy nyo maintenance ng gamot. Kailan nyo itutuloy? Tutuloy nyo yung gamot kung malala ang sakit mo. Sobra high blood, sobra diabetes, talagang sugat-sugat na. Napabayaan mo sarili mo, uminom ka ng gamot. Isa pa, matigas ang ulo, gusto pa rin kumain ng mamantika, mataba, puyat pa rin. Stressful ang trabaho mo, daming kaaway, daming kaso na sa batas, di ba? Stressful ka, hindi talaga makukuha ng lifestyle, kailangan mo ng suporta ng gamot. So, pag severe, matigas ang ulo, kain pa rin ng kain, kailangan mo ng gamot. Pero kung gusto mo talaga matanggal yung mga gamot, pwede nyo gawin itong 1 to 6 na mas walang side effect, na yan ang tinuturo ko, na mas effective pa, at mas masaya ka dapat. Mas mahaba ang buhay in the end. Ano itong 1 to 6? Number 1, yung sinabi ko sa pagkain, talagang prutas at gulay. More gulay. Pinakita nga, basta vegetarian diet, mas mahaba buhay. Bawas sa prito, bawas sa fast food, bawas sa mantika, alam nyo na yan. So, pagkain talaga babaguhin. Number 2, yung exercise. Magpapawis, maglalakad, kahit yung mga stretching, konting gym, may tulong din yan. Number 3, kailangan mo ng pahinga ng katawan, di ba? Rest, pahinga, tulog, bawas puyat. Napakahalaga yan. Number 4, hindi lang rested ang katawan mo. Yan ang number 3. Rested yung katawan, tulog. Yung number 4, rested yung utak. Bawas sa mental stress. Positive lang. Lagi mo inisip na gagaling ka. Wala kang kaaway. Hindi ka nagbabash. Kasi pag mainit ang ulo mo, yun, mas na-heart attack eh. Pero yung mabait, kalmado, mas humahaba ang buhay. Number 5, syempre tanggal ng bisyo. Sigarilyo, alak. Tanggalin mo na rin alak, sigarilyo, kung ano-ano pa mga bisyo. Bawas na. And number 6, ang turo ko nga, inom na maraming tubig, 8 to 10 glasses a day. Pero sinusunod ko yung Japanese water therapy na 2 basong tubig, maligamgam na tubig pagkagising sa umaga. Iniinom ko to minsan mga alas 4. Gumigising ako 4 o'clock, 5 o'clock, uminom na ako sa baso. Hanggang bago ako maka-breakfast, maka 2 o 3 basong tubig ako. Sabi ng mga Japanese water therapy, nakakatulong. Hindi ko alam kung proven or hindi, pero para sa akin, very helpful eh. Kasi kung sa UTI lang, kung sa kidney stones, kaya niya mapagaling eh. Yung sa ibang sakit, posible din. Kasi ito yung sa umaga eh, malalabas mo sa ihi mo lahat ng mga problema. So ulitin ko sundin lang tong lifestyle change, pagkain, exercise, rest sa katawan, rest sa utak, bawas bisyo, inom na maraming tubig. Mas effective to, gagawin mo to araw-araw, babaguhin yung pamumuhay mo, at magpapapaya tayo. Hindi pwede overweight. Okay? Magpapapaya tayo. Gawin nyo lang to, baka magulat kayo, maging normal na ang blood pressure nyo, maging normal na yung blood sugar at cholesterol. Pag mild or kung medyo hindi ganun kataas ang blood pressure mo, yung konting taas lang, pati blood sugar mo, konting taas lang, makukuha na natin sa mga lifestyle change. Okay?